talagang protektado ni Marcos Jr., ni Tambalusos, ni Lisa, si Mark Anthony Sayarot na non-bailable case pero nakalaya at may pa security pa. Nakalaya po yan. Malayang nag-enjoy ng kanyang buhay dahil kaibigan at kapartner ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambalusos. So, dito sa case ni Peter Lim, napag-alaman natin na BFF din pala ito ni Marcos Jr. nang hindi ninyo alam. Ayon sa ating source, ito po ay utos ng Malacanang na huwag dumaan sa legal process ang pag-lift ng red notice ni Peter Lim. Bakit? Ito ang ebidensya, mga kababayan. Here's the evidence. Okay? Pakita ko muna sa inyo, ha? Okay, yan. Okay? Pakita nyo yan. Alright? O, yan ang perma ni Lazo. Okay, babasahan ko sa inyo yan. Ang sabi dito, alright, Philippine Drug Enforcement Agency, April, okay, dated April 19, 2024. Okay? Ngayon, sabi dito, ang sulat ni Lazo ay papunta kay Anthony J. Alcantara na si Marcos Jr. din ang nag-appoint nito. Siya ay Special Envoy on Transnational Crime. Okay? Okay. Then, Philippine Center on Transnational Crime, PCTC, Camp Crame, Quezon City. Ano ang subject? Ito, lifting of Interpol red notice of Peter Go Lim. Dear Ambassador Alcantara, greetings, sabi dito ni Lazo. It is in relation to the letter dated April 15, 2024 from Attorney Ivan Kevin Lin, okay? Kevin, okay, addressed to your good office, writing on behalf of Mr. Peter Go Lim, requesting for the lifting of his client Interpol red notice to the Philippine Center on Transnational Crime. Verifications from the records in the custody of these agencies shows that the court granted the motion to withdraw information on charges filed against Mr. Peter Go Lim for violation of Section 26 in relation of Section 5, Article 2 of RA number 9165, okay, on October 19, 2023, and presently, Mr. Peter Go Lim has no other record of drug case filed. Further, the warrant of arrest issued against him dated August 14, 2018 was likewise ordered lifted. Okay? So, pinapatanggal ni Kuting sa pamamagitan ni Lazo ang si Kuting at saka si Lisa Tanas na i-lift itong warrant of arrest ni Lim. Accordingly, the agency poses no objection on the possible grant of lifting of the Interpol red notice in favor of Mr. Lim, provided that he complied with other requirements set forth by your good office. Rest assured of our cooperation on matters of public interest. Truly yours, lovingly yours, di ba? Moro Virgilio M. Lazo. Ayon sa ating puting asa, mga PIDEA, hindi daw po ganito ang proseso ng pag-lift ng red notice o ng warrant of arrest. Hindi dapat si Lazo ang sumulat dito at ito'y laway lang. Walang attachment na siya ay na-cleared sa kaso. Wala. Sulat lang at inuutusan itong si Anthony Alcantara as the special envoy nga on transnational crime under the office of the President. Okay? So, ano ibig sabihin nito? Kaya walang mahuhuli. Mga kababayan, walang mahuhuling pulboronic. Mga pulburin Lord, walang mahuhuli kasi nga, sila mismo pinapalaya nila. At ayon sa ating puting ahas, ito po ay basbas ng Malacanang. Sino ang nasa Malacanang, mga kababayan? E di ang mga bangag. Diba? So, ito ngayon ang actually, mga palangga, okay? Itong si Peter Lim ay pinakamayamang businessman sa Cebu. Okay na? Hindi maipaliwanag ang kanyang kayamanan. Alright? At kung babalikan ninyo,
siya ay boss ni Jaguar ng Cebu at ni Dikta ng Iloilo. Ito yung mga pinangalan ni Pangulong Duterte na namatay sa war on drugs ng panahon ni Digong. So ngayon, bakit may basbas? Bakit ginagamit ng Office of the President? Kasi ang PDEA under kay Kuting. So ito ay inaatasan, inuutusan ni Liza Tanas at ni Bangag na i-lift ang warrant of arrest sa isang pulboronic. Okay? Sa isang pulboronic. Okay? Na Lord. So ano ibig sabihin nito? Aasa pa kayo na itong 1.8 tons na kunyari nahuli, then right now 1.4. Ito'y katarantaduhan. Kaya sabi ko nga, uniform personnel, men and women, lahat kayo. Diyos ko po. Lahat, kidnapping, na kay Kuting, na kay Lisa, bribery, pagpapalaya ng mga sindikato, ng mga mafia, lahat nasa kanila. Ngayon, ito si Peter Lim. Walang proper documentation, by the way. Okay? Parang ginajam ang live feed now, sabi ni Dance Scorpion. Yun na nga ang trabaho nila. Yung jam nila yung signal para walang masira yung inyong moment. Okay, habang nanonood kayo. But ganun pa man, mga kababayan, so walang balita sa mainstream media. Kung siya ay na-clear sa kanya mga kaso, dapat dokumentado yan. Pinapublish siya, nasa publication niya ng mga bayarang media dyan. Marami yan sila, bayaran. So yun ang gusto kong ipakita sa inyo na nasa bangag na bangag kayong bansa. At ngayon, hindi lang yan, baka malapit na kayo bangbangin. Hindi ako natutuwa. Alam niyo kung anong stand ko dyan. Now, eto, walang balita. Walang balita sa media. Ito'y pinapaabot sa inyo ng mga taong informante natin na ito ginagawa ni Lisa at ni Marcos Jr. Imbis na hulihin ang mga drug lord, imbis na hulihin ang mga pulboronic, katulad ng 1.8 tons down to 1.4. Diba? Ayaw nila magbigay ng information. And now, gusto nilang patakasin yung may warrant of arrest. Tapos tayong mga nag-speak up, tayong mga nagbibigay ng malayang ekspresyon ng ating pagpapahayag dahil sa ating grievances, dahil sa bangag na bangag, tayo ay kakasuhan. Tayo ay susuplain, oppress ang ating malayang pamamahayag, katulad ng SMNI at katulad ng mga taong o mga vloggers like me na ini-expose. So yung tayong gumagawa ng tama, tayo ay gustong gurgurin. Pero itong mga wanted, pinapalaya ni Marcos Jr. at ni Lisa. By the way, nakarating sa akin ng information, talagang nagbayad pala itong si Lisa at si Marcos Jr. ng mga private investigator. Okay? Private investigator para huntingin ako. Nakarating sa akin ngayong araw dahil sa mga pinuntahan nilang mga properties ko. Joke lang. Dahil sa pinuntahan nilang mga previous addresses ko, ay may mga private investigator na pinapunta si Lisa para gurgurin ako. Nakita niyo ba yan? Kung gaano kababoy ito mga. Kaya sabi ko, hindi ka makakaligtas, Lisa. Dahil sabi ko, nasa exhibit A, B, C, D, E, F, G ka lahat. So yan, ang ginagawa sa mga taong nagsasalita katulad ko ay gugurgurin. Dahil ini-expose ko sa inyo, sa taong bayan, na ang gobyernong ito ay mga walang kasing sama. Sabi ko nga, nilagpasan pa si Satanas. Tayong mga Pilipinong nagsasalita dahil tayo ay naghihinaing dahil hindi niya natupad ang kanyang pangako na 20 pesos per kilong bigas, naslostasin ang problema sa pulburon, bigyan ng trabaho ang mga OFW para makauwi, para hindi na sila makahiwalay sa kanilang mga magulang o sa kanilang mga anak. So ang ginagawa ni Kuting, lalong pinaparami ang mga batang biktima ng pulburon. And now, walang mahuhuling big time na pulboronic kasi ito lahat ay stage lamang sa halip. Dito sa informasyon na binigay ko sa inyo, coming from our puting ahas, from the Office of the President, actually, mga kababayan, tatlong puting ahas
Di ba? Na-confirm na ito'y binasbasan ni Marcos Jr. na palabasin. Not palabasin, na i-lift ang Interpol Red Notice ni Peter Lim. So saan kayo tutungo? Saan, mga kababayan? Okay? Yan ang dahilan kaya binoto ko siya para makauwi na sana makasama ang mga anak sa Pilipinas, sabi ni Sally's File. Exactly. Yun din ang akala ko na mabigyan kayo ng mga trabaho, mga palangga. Nakaipon na sila kaya gera na, sabi ni Karma. Speak up na tayong mga nasa Pilipinas. Ayan. Kaya nga mga kababayan, you have to speak up. Okay? So yan ngayon ang ginagawa ni Marcos Jr. Patakasin ang mga sangkot sa pulburon. Nasa na yung driver ng 1.8? Nasa na? 1.8 tons na pulburon. Ayaw na nila kayo bigyan ng impormasyon. Kasi baka jeopardize yung kanilang investigation. Chuchu. Pero nung unang araw, bidabidahan. Okay? So ang intensyon nila talaga ay parami at, it's not intention. They are business partners. Diba? Business partner ni Lisa na kanyang kapatid, ang mga pulburoni katulad kay Michael Ma na smuggler na inappoint pa ng special envoy to China na itinago sa inyo na wala sa publication ang pag-appoint sa kanya. Ulit-ulitin ko dahil ito ang pinakamahalagang topic sa Pilipinas, yung pulburon. Pulburon na naglalaganap na ang drama ni Kuting noong nahuli yung PhilAm driver na yon na well-connected. Ayun, pinagmalaki kasi inokray-okray si Pangulong Duterte na kesyo during that time, nung panahon ni Pangulong Duterte ay bloody. Pero sa panahon ni Marcos Jr. ay walang ni isang nagbuwis ng buhay o tumulo ng dugo. Paano nga tutulo ang dugo o paano sila magbang-bang-bang kung sila ay magkakasabwat? Diba? Paanong makipagbangbangan si well-connected PhilAm driver kung sila ay magkakasabwat at iisa yung kanilang yung epektos nila ay kay Kuting din. Wala talagang tutulo kahit isang patak ng dugo. Kasi business partner ng bangag na gobyernong ito ang mga pulburon lord. Kaya gustong pagtakpan. Ayaw niyang magpa-pulburon test o magpa-drug test. Ayaw niya. Kasi malalaman ninyo. Tignan ninyo. Kaya si Senator Bato at saka Senator Pia Cayetano, jugjugin nyo. Boljakin nyo sa email. Boljakin nyo dyan sa Senate. Kailangan magtulungan tayo. Just Google Senate PH. Nandiyan lang naman yan. I-email ninyo sila. Diba? Talagang kailangan marinig nila at sa kanilang mga Facebook account, sabihin ninyo na imbestigahan na nila itong issue na si Marcos Jr. ay dapat huhulihin na nung gabing yon dahil siya ay addictus benedictus at bangag na bangag kasama si Maricel Soriano doon sa We Will Rock Well. Okay? Yung hindi nakaabot sa kanta ko, balikan nyo yung first part ng vlog na ito, kumanta ako doon ng We Will Rock Well. So yun mga palangga, ito araw-araw natin pag-uusapan. Walang nahuhuling mga nasa likod ng pulburon. Katulad ng smuggling last year, na may mga bigas na mga nahuhuli, ni Tambalos na nagpakitang gilas, wala rin nahuli kung sino ang smuggler. Bakit wala nahuli? Kasi sila ang smuggler. Ba't naman nahuli nila yung sarili? Ngayon kayo, kawawa. Hanggang ngak-ngak na lang ba si Maharlika? Wala ba kayong gagawin para ipaglaban ang inyong mga anak? Ayan, may narinig ba kayo about kay Peter Lim? Na siya na-clear sa kaso, dapat ang unang magbalita niyan ang mga nasa mainstream media kasi nandyan sila sa Malacanang press corps. Lahat yan sila coordinated kung ano yung mga latest na balita. Pero walang balita. Ako pa ang nagbalita sa inyo na sumulat si Lazo, PIDEA Chief Lazo, na nangjujombag dyan sa kanyang mga empleyado. Kitang-kita nyo naman sa video. That was 5-minute video. Na inaabuso niya ang kanyang kapangyarihan. Siya pa ang sumulat, okay, sa dito kay Anthony Alcantara para i-lift etong pagiging wanted o red notice nitong si Peter Lim. Ano gagawin natin? Anong gagawin ninyo mga palangga? Little Mexico in the East, sabi ni Kenny Dig DIY. So you have to speak up. Masyado na kayong binababoy ni Lisa at saka ni Kuting.
ni Cordoroy. Nakita nyo yung video niya. Di ba? Bitter to the highest level, na maliban sa dugyot, Cordoroy, hindi naligo, makyoho, masangsang ang kipay, parang galing sa tubugan sa Carabao. My God! Tapos ngayon, nagpapaniwala kayo. And after that, gagamitan na kayo ng mga drama-dramang magpa-tweetams, nakala mo mga love team of the year. Di ba? Akala kulang na lang, magkangkangan sila, magpa-picture sila, magkangkangan silang dalawa, magtsuktsakan sila ni Marcos Jr. para ipakita sa inyo na sila ay together and sweet. 'Di ba? Oh, 'yan ang ano mo, 'yan ang mga drama nila sa inyo. Parang tilapia si Lisa. Sabi ni Kay